Sa chapter 2 ay makilala pa natin ang ating bida na si Linji habang naghahalungkat siya ng mga libro ay may nakita siyang lumang libro na isinulat ng kanyang sarili na gumising sa ilang alaala sa kanyang nakaraan. Naalala niya ang dati niyang buhay. Noong siya ay isang ordinaryong tao na mahilig magbasa ng mga libro kaya hindi siya naiintindihan ng mga babae na dating kasama niya. Pagkatapos makabalik sa kanyang tahanan, ay may makikita tayong mahiwagang bilog sa kanyang silid at ang bilog na ito ay ginawa ni Lin mismo at hinampas niya ito gamit ang kanyang kamao na sinasabi ang kanyang kahilingan, mangyaring hayaan mo akong magkaroon ng lahat ng mga libro sa mundo, walang nangyari. Hindi ko namalayan pero sa likod niya ay may lumitaw na demonyo na lumikha ng portal na pinto patungo sa ibang dimensyon at agad na nalaman ni Lin na kapag binuksan niya ito at pumasok siya sa pinto ay pagmamay-ari niya ang bawat libro sa mundo ngunit hindi na siya makakabalik sa lupa kahit kailan nang walang pag-aalinlangan. Binuksan niya at pumasok siya sa pinto at naninirahan bilang isang book clerk sa huling 3 taon. Noon pa man ay nasa ibang mundo na siya, ngunit hindi niya ito pinansin at talagang nagustuhan niya ito dahil nakakabasa siya ng walang katapusang supply ng mga libro at tinulungan pa niya ang kanyang mga customer sa kanilang mga sitwasyon sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga tamang libro. At naalala niyo pa ba ang misteryosong babae na binigyan niya ng payong at bumili sa kanya ng libro na pagtanto niya bukod sa kanya ay wala na siyang mga customer sa mahabang panahon? Ngayon ay bumalik tayo sa misteryosong babae at sa misteryosong lalaki sa kalye na siya ay lumakad ng lumagpas sa kanya. Ngunit napagtanto niya na may nangyari dahil hindi siya makagalaw dito sa sandaling iyon. Ang misteryosong lalaki ay lumingon at sinabing, iyon pala ang libro at nanigas ang dugo sa kanyang mga ugat. Nang mapansin niya ang tungkol sa lalaking iyon, ay bumubuhos pa rin ang malakas na ulan. Ngayon ay bumalik tayo kay Lin na nakaupo sa kanyang silid-aklatan kasama ang isang bagong bisita na ang misteryosong lalaki kanina at ang ating pangunahing tauhan ay kilala na. Ang taong ito ang kanyang pangalan ay Old Wild at nandoon siya upang ibalik ang isang libro na dati niyang hiniram at silang dalawa nagsimula mag-usap tungkol sa isang libro na hiniram ni Old Wild at sinabi ni Lin na ang libro ay isinulat ng isang mahusay na may akda na namatay. At pumunta tayo sa misteryosong babae ay tinitiktikan ito mula sa labas at napagtanto niya na si Old Wild ay talagang isang mataas na antas ng itim na salamangkero na ranggo na mapanira. Mayroong 4 na ranggo na hindi normal, mapanira at hindi masisira. Ang si Old Wild na tunay na pangalan ay Frank Wild at siya ay sikat sa maskara na kanyang isinusuot at pagiging kalahati. Isang salamangkero na may dugong ahas na nakipaglaban siya sa isa sa 10 banal na kabalyero ng order at sinira ang isang lugar na 10 kilometro ang lapad kaya't ang titulong mapangwasak sa ang lungsod ay binigay sa kanya at wala kahit 10 mapanirang salamangkero at sa buong mundo ay wala pang 100. Habang ang misteryosong babae ay lumalayo ay iniisip niya kung paanong nakakausap ni Lin ang isang taong may ganoong kapangyarihan. Ngayon ay bumalik tayo sa bookshop na kung saan ang Lin ay iniisip sa kanyang sarili na si Old Wild ay ang kanyang regular na customer at kailangan niyang tratuhin ng naaayon. Si Old Wild ay isang loner. Kahit na inisip niya na mayroon siyang 2 anak, hindi nila siya pinakitunguhan ng mabuti. Iniwan siya ng kanyang asawa at ang kanyang mga kasamahan. Natakot sa kanya dahil sa hitsura niya. Naalala ni Lin noong unang beses niyang nakilala si Old Wild 2 taon na ang nakakaraan. Nung unang pumasok si Old Wild sa bookstore, inintriga niya ang ating bida sa parehong hitsura at kilos niya at may dalang misteryosong libro na may mataas na halaga. Si Lin ay inalok siya ng tsaa na tinanggihan ni Old Wild dahil daw nakakatakot ang hitsura niya at ayaw niyang hubarin ang kanyang mga damit. Ngunit sinabi ni Lin na hindi siya nakatutok sa hitsura. Ngunit sa puso at si Old Wild ay talagang tinagal niya ang kanyang damit na nagpapakita ng kanyang nakakatakot na hitsura. Gayunpaman nakita siya ni Lin na mas kakaiba kaysa nakakatakot dahil sa maskara na isinuot niya at pinaandar ni Lin ang kanyang negosyo at utak at sinubukang malaman. Inisip ni Lin ang pinakamainam na paraan para gawing regular na customer si Old Wild. Kaya't una niyang tinanong ito tungkol sa librong dala ng matanda dahil ito ay isang libro tungkol sa mahika at mga nanganganib ng mawala na wika. Nagulat si Old Wild dahil naramdaman ni Lin ang mahika mula sa libro, isang bagay na hindi man lang nararamdaman ng ibang mapaminsalang mga mutant. Kaya't ang misteryosong babae mula sa simula ng kwento ay naghihinala at ganun din si Old Wild kay Lin at nagpa siyang magpatuloy ng may pag-iingat. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa libro at si Old Wild ay nagpanggap na parang hindi niya alam ang tungkol dito at sinabing pinag-aaralan niya ang mga wikang iyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Lin na ituro sa kanya ang higit pa tungkol dito.
Isa itong malaking pagkakataon sa negosyo para sa ating bida at inalok niya si Old Wild ng isang bagong libro para basahin. Ang aklat na ito ay tungkol sa pinakakomplikadong dialect sa China. Ang pangalan ng libro ay Devil Language at agad na napagtanto iyon ni Old Wild at natuwa siya tungkol dito. Tuwang-tuwa si Lin na interesado siya sa libro at tinanong ni Old Wild kung paano niya nakuha ang isang pambihirang libro na hindi masabi ni Lin ang totoo tungkol sa pagiging galing niya. Ang kanyang orihinal na mundo kaya kinailangan niyang magsinungaling at sabihin na mula ito sa napakagandang sibilisasyon. Medyo nalungkot si Lin na hindi na siya makakabalik muli sa Earth. Gayunpaman si Old Wild ay napansin ang nostalgia sa boses ni Lin noong inilalarawan niya ang sinaunang at kahangahangang sibilisasyong ito. At naisip ni Old Wild ay kung si Lin ay mula sa sibilisasyong ito ay malamang na siya ay isang nakakatakot na individual. Pagkatapos nilang ipakilala ang kanilang mga sarili tayo na at bumalik sa kasalukuyan, si Old Wild ay nagsabi salamat sa Devil Language Book at nagsimula siyang magsagawa ng bagong pananaliksik at kailangan niya ng isang bagong libro. At si Lin ay ganap na nakakalimutan ang intensyon ni Old Wild. Ngunit ang kanyang likas na hilig sa negosyo ay sumapi muli at nais niyang mag-alok ng isang bagong libro na babasahin ni Old Wild. At dun nagtatapos ang Chapter 2. Thanks for watching. Please subscribe to my YouTube channel and like the video.